kahabagan kami, Panginoon, iyo'y kaawaan. 2, upang sa daigdig mabatid na lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. 3, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. 4, naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. 5, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. 6, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. 7, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Alleluia, napakaganda po ang iyong salita para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras nito at nakahabol po ako. Alleluia, thank you, Lord, sa aming lahat na nandito sa platform na ito, Panginoon. In Jesus' name, amen. Back to you, Sis. Amen. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita sa mga awit chapter 67. At tayo po'y dumako na ngayon sa ating mensahero, sa natin po napakasipag na pastor at walang kukontra, pinakapogi din dahil siya ang nag-open ng mic ko. Ayan, pastor, bumawi din ako sa iyo. So, ayan, glory to God po sa buhay ng bawat isa at tayo po'y dadako na ngayon sa mensahe ng ating Panginoon. Let us all welcome Pastor Nilo. Amen po. Ko yun. And yan. Nililipat ko lang po at ako'y maya-maya nasa biyahe. Po. Anyway, naikinig po ba ako? Amen po. Kasi po, nakinig ko yung introduction. Kaya malinaw sa akin yun. Yeah. Okay. Sige po, Psalm 67 tayo. And nabasa naman po natin, may ikli lamang po itong ating pag-uusapan na ito. But ngayon pa man ay makikita natin na totoong ito ay magiging kapakipakinabang sa atin dahil ganoon naman po ang salita ng ating Panginoon. Po, gusto kong i-share ang ating lesson. Yan. Okay, sana po ay yan. May nakikita po kayo? Amen po, Pastor. Meron po. Ano po ang pakibasa po para malaman ko baka po... The purpose for our blessings. Yan, salamat po. Pero wait lang po, Pastor. Mayroon din pong half sa messenger eh. Hindi po siya ang dami. Sandali po ipupul ko lang to. Try ko kung yan lang makikita. Ayan. Yan po. Okay po. Amen po. Okay po. So yun. Ang tayo po pinagpala. Siyempre, obvious na tanong at obvious naman ang sagot na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Di po ba? At sa mga patotoo, siguro, niisip ko po kanina, si Ma'am Risa, narito po ba? Parang August ang ating anniversary o July, something like that. Magkaroon naman tayo ng fellowship. Ano po? Magkaroon ulit tayo ng fellowship. So yun, kasi alam ko po, tayong lahat ay pinagpala. Although yung iba ay sa ibang kaparaanan, mayroong pagpapala na talagang triggered by trials o ang naging bunga muna ito ng mga pagsubok, bunga ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang mahalaga po, lahat tayo, hindi natin mapapasubalian na tayo ay totoong pinagpapala ng Panginoon. Pero bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit nga ba tayo binibless ng ating Panginoon? Diba? May mga purpose po. May purpose po yung blessing, syempre. At makikita po natin dito sa Psalm 67, ang layunin na yon ng ating Panginoon, bakit tayo pinagpapala. Ano po? So, nabasa na naman po natin yung mga verses kanina. And ngayon po ay tingnan natin muna yung sino ba yung source ng ating pagpapala. Yan. Alam naman natin na ang Panginoon ang source ng lahat ng ating
pagpapala. Baka po kung mawala ng konti kasi madidisconnect po ako ha. Pero sandali lang po to. Ang source po ng ating pagpapala ay ang ating Panginoon. Makikita niyo po sa verse 1 nung awit 67, po, ang sabi po dyan ay i-bless tayo ng Panginoon. The Lord shall bless. And Yan, hintayin lang po natin na. okay, dito po muna ako sa cellphone, nawala yung ating kwan. Ayan. Naputol po, no? Yes po, Pastor. Okay. So, yun po, nandun pa rin tayo sa verse 1. Kita niyo po sabi doon sa verse 1. Sabi ko nga po, itong unang talatang ito ng mga awit, 67, ay hango doon sa, kumbaga, kung paborito natin ngayon sa panahon ito, yung Psalm 23, po, nung mga panahon na ito, na sinusulat ito, at sa panahon ng mga, o bago pa si David dumating, ang kanilang malimit na mga salita about the blessing is itong sa bilang sa 6.5, ano po, ginagamit natin sa benediction, ano po, and ako, malimit kong gamitin din ito after ng pagsasabi ng pagpo-pronounce ng husband and wife. Sinusunod agad po ito. Sabi doon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. So, hindi po sa ating pag-aaral na to, nandiyan po, God be gracious to us. God bless us. God cause His face to shine upon us. Napakaganda po no na nakikita yung mukha ng Panginoon sa atin dahil sa mga pagpapalang ibinibigay niya po sa atin, di po ba? Kaya makita po natin dito, before na makita natin yung purpose ng pagpapala ng Panginoon, mahalaga po na ma-acknowledge natin that all blessings come from God. Sabi doon sa James 1:17, isi-share ko na lang po mamaya sa inyo itong mga PowerPoint presentation. Ayoko na po mag-ship ulit dito sa iPad at sa tablet. Baka maputol po ulit. So, sabi sa Santiago 1:17, every good and perfect gift comes from God. Yan. Tama naman, di po ba? Maaring ang sinasabi natin dito ay ang bawat pagpapala, sabi ni kapatid na Santiago, bawat pagpapala na mabuti, ano po, at perfect ay buhat sa ating Panginoon. At yan po ay sinulat ni kapatid na Santiago para sa atin. At totoo naman po yun. Dalawang bagay po yan eh. Pagka mabuti yung pagpapala, paano natin malalaman na mabuti yung pagpapala? Ito'y naglalapit sa atin sa Panginoon. Kung ang isang bagay na mukhang maganda, meron po akong sermon noon na blessings in disguise. Ano po? May mga blessing na in disguise. Sa English na pagsasalita po, yung blessing in disguise ay positive yun eh. Blessing, may masamang nangyari pero naging mabuti. Pero sometimes, when we read it this way, blessings in disguise, may mga blessing na nagdi-disguise lang. Kunyari, blessing pero hindi pala. So, paano natin malalaman? Yan, ang sabi ni kapatid na Santiago, gusto nating malaman ang isang pagpapala ay buhat sa Panginoon. Well, ito'y naglalapit sa atin sa Panginoon. Ito'y nakapagpapatibay sa atin. Hindi po pwedeng makapagpalayo. Kung isang pagpapala, halimbawa, nag-pray kayo, sabi, Lord, bigyan nyo kami ng ganito, magandang sasakyan.
Pero kung saan-saan naman po dadalhin nito, hindi gagamitin, dalawang bagay din yun. Maaari talagang galing sa Panginoon, kaya lang, hindi natin nagamit ng ayos, o dahil dito, ito'y makapaglalayo sa atin. Maraming humihingi ng bahay na matitirahan, pero hindi maiwan pag nagkaroon ng bahay. Mga negosyo, hindi maiwan pag nagkaroon ng negosyo. So, purihin po ang Panginoon. How are we going to discern and know na ang pagpapala ay buhat sa Panginoon kapag ito po ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan, at naglalapit sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, lahat ng pagpapala by acknowledging God, doon po sa pabungat ng kanyang awitin na ito, particularly yung 67, sinasabi po natin na ang Diyos ang source ng lahat ng ating mga pagpapala. Ikalawang bagay na maganda rin po nating maunawaan patungkol sa blessings, ayon sa ating teksto, marami po tayong masasabi about blessing, but dito tayo sa Psalm 67 po, we don't deserve the blessings of God. We don't deserve it. Hindi tayo deserving. Later on po, we can pronounce na, kaya ako na-deserve to dahil may ginawa sa atin na Panginoon. If not for Christ, if not for the grace of God, hindi tayo deserving eh. Ano lang ba deserve natin? Deserve natin punishment from our sins. Amen? Nung hindi pa tayo mananampalataya. Kaya, purihin po ang Panginoon. Makita natin dito, sabi nito, God be gracious. Ano po sa Tagalog yun? God be gracious. Diba? Hinihingi ni David. There will be times na sa ating pagiging malapit sa Panginoon, nakikita na natin yung talagang napakabuti ng dahil sa abutihan ng Diyos, we feel deserving. But originally, we do not deserve anything. Hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapala, lalo na nung hindi pa tayo mga mananampalataya. But later on, dahil tayo anak, dahil tayo kaibigan, we were not servants anymore, declared by Christ. Sabi yan, hindi niya tayo tatawagin na alipin, kundi mga kaibigan. Yan. So yun ay bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo na atin namang sinampalatayan. But originally, and it's good thing na dapat po lagi nating iisipin na I don't deserve this, pero ibinigay ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin nung biyaya? Biyaya, wala tayong ginawa doon. Wala tayong effort doon, kaya nga grace. At yun yung blessings, pakara. Na makikita natin doon sa original na salin nito is something na given to us. Ang yung grace is unmerited favor. Isang bagay na hindi para sa atin, pero ibinigay sa atin. Favor, unmerited, wala tayong ginawa. Kaya sabi ni David, God be gracious to us and bless us. May mga panahon na talagang ramdam natin na may ibinibigay sa atin ng Panginoon ng mga biyaya. That's why we boldly pray. Ang isa sa mga sample ng bold prayer ay ni Jabez, yung kanyang prayer na wag ang hindi mo ako pagpalain. Pero naandun pa rin yung pagpapasakop sa Panginoon, yung papamanig sa Panginoon, di ba? Wag ang hindi mo ako pagpalain. Yun ang magandang prayer eh. Unlike yung mga misan, very, very bold. Sigaw niya halos parang sinisigawan na ang Panginoon. Patungkol sa paghingi ng mga bagay. Pero makikita po natin na napakahalaga po na maunawaan natin. Dahil sa Diyos nagbubuhat lahat ng mga pagpapala, ay dapat maunawaan po natin na kung hindi sa Diyos, wala tayong tatangking pagpapala. And we don't deserve anything. Paborito ko pong sabihin dito para malagay lagi sa puso't isipan natin yung katotohanan na at lagi tayong magpasalamat
ay atin pong lagi isipin, ano ba ang deserve ko? Yan. Ako po, lagi kong iniisip, kung hindi sa biyaya ng Panginoon, ay talaga pong wala ako. I deserve hell. Ako po. Kaya, alam niyo po, nakinig na ng marami dito, maraming bago na ngayon, ano po. Gusto niyo maging mapagpasalamat, sabi ng unang Tesalonica 5:18, in everything give thanks, for it is the will of God. It's one thing na tayo ay naniniwala na tayo ay may authority. Ano po? Pero yung may nabasa kayo sa Bible, yung isang bata na may authority, akala siya'y pamamanahan, iniagad kahit buhay pa, yung alibugang anak, well, hindi tayo yon. Kahit pa deserve natin ang lahat ng bagay, dahil tayo anak na ng Diyos, I still believe na dapat we approach God as our Father. At paano po malalagay sa isipan natin yung laging magpapasalamat? Well, lagi ko sinasabi sa church, anything better than hell is a blessing. Yan. Ako, meron pang mga ilang di nakakarinig nito eh. Anumang bagay na higit sa impyerno, pagpapala. Naniniwala po ba kayo doon? Since we don't deserve anything, inilagay ko sa puso ko na anumang higit sa impyerno, pagpapala. Maliit na sweldo. Impyerno o maliit na sweldo? Di for the meantime, ihiling din tayo, huwag niyo sabihin hanggang doon na lang, ihiling din tayo ng malaking pagpapala. But for the meantime, for us to be grateful, di maliit na sweldo kaysa impyerno. Mapungangang asawa o impyerno? Pili po kayo. Di ba? So, makukulit na miyembro o impyerno? Kaya alam niyo po, pag gano'n ang mentality natin, magpapasalamat tayo. Tulad ngayon, ang traffic po dito lagi sa amin. May ginito, kaysa sa bato kami dumaan, yung bugal-bugal na mga semento, makakarating din naman sa pupuntahan. So, sabi ni David, God be gracious to us and bless us. Namamanik siya sa Panginoon. Wag nating, pwede tayong maging bold sa Diyos, and yet, nandun pa rin yung reverence sa ating Panginoon. Amen? We can be bold kasi inutos naman sa atin ng Panginoon yon na kapag tayo hihingi, tayo ay manampalataya na dininig na. So, nandun yung boldness. Pero wag nating aalisin yung relationship natin with God na may reverence, mayroong paggalang. Amen? So, tatandaan po natin yan na lahat ng pagpapala galing sa Panginoon. At dahil po dito, lagi tayong magpapasalamat. Lagi nating isa sa isip, yes, binigay na sa akin lahat, pero originally, I don't deserve anything. I deserve anything but hell. Kaya anything better than hell is a blessing. Yan. Now, eto na po tayo. Ano ba yung purpose ng pagpapala? Kung mababasa niyo po, nakapalaman dito sa verse 2 at sa verse 7, ang katotohanan ng mga bakit tayo pinagpapala ng Panginoon, yung purpose. Sabi sa verse 2, that your way may be known on the earth and your salvation among all nations. Kaya pala tayo pinagpapala, no? Upang makilala ng buong mundo, ng sandaigdigan, ang kaparaanan ng Panginoon, ang pagliligtas niya sa lahat ng mga bansa. In verse 7, God, our God blesses us. God bless us that at all the ends may fear Him. Ano po? So, lahat ng pagpapala, kaya pala, tama-tama, may mga pogi akong kasama rito. Ito po mga kasama ko, yung mga bigatid na ng Panginoon ang layunin po nila makatulong sa church. Doon po sa Pangasinan, sa Santa Barbara, meron na silang isang church na binigyan ng lote at ngayon magpapatayo na ng simbahan, po. At hindi na simbahan. Huwag niyong kakalimutan when you want to bless someone, don't just bless the ministry or the church, bless also the ministers.
Wala naman akong miyembro dito eh. Kaya masasabi ko yan. Minsan po kasi pinagpapala yung activity, binebless yung activity. Naninimutan yung pastor pagpalain. May mga pastor dito. Amen kayo dyan. Wala naman akong miyembro dito, ha? Wag pong ganon. Wag pong ganon. The reason why we are being blessed by God, may purpose ang Diyos, and that the purpose is for God to make known. Ano po? Yung kanyang kalooban, yung kanyang pagliligtas. Ito nyo sa verse 7. Nakapalaman yan sa verses 2 and 7. God blesses us. God blesses us that all the ends of the earth may fear Him. Bakit po takot na takot ang mga bansa sa Israel? Liit-liit na bansa. Pero pag tinignan nyo, pinagpala ang buong mundo dahil sa mga Hudyo, dahil sa mga Israelita. Sina Einstein, kahit saang area, maging physics, maging mga architecture, maging mga libro, mga karunungan, technology, binibless ng Panginoon ang buong mundo. And that is because of Genesis 12, the promise of God to Abraham, no Abrahamic covenant. No po, that I will bless you and you will be a blessing. Sabi doon sa Genesis 12, I will make you a great nation. Yung pagiging great, wala sa size. Kung minsan liit ng Israel, but is a great nation. And I will bless you and so you shall be a blessing. That's the main purpose. Lagi natin itong sinasabi, maging daluyan ng pagpapala. Ano po? And in you, all the families of the earth will be blessed. Ito na po yun eh. Kaya nilagyan ko muna ng introduction kasi ilang verses naman po ito. Napakaikli lang itong ating pag-aaral na ito. And the main purpose, the reason why you are being blessed is for us to be a blessing. Para maitanyag natin ang pangalan ng Panginoon. Para yung yung banal na takot sa Diyos ay mailagay sa puso ng bawat bansa. Kita nyo tingnan nyo yung Psalm 67 ulit. Verse 2, verse 3, let the people praise you, O God. Kita nyo? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, let your light so shine before men that they may see your good works. Kaya ka binless para sa good works na sabi sa Ephesians 2, inilagay na ng Panginoon upang lakaran mo. And then sa pagpapatuloy ng declaration ng Panginoon that they may see your good works and ano po mangyayari? They will glorify your Father in heaven. Verse 4 ng Psalm 67, let the nations be glad and sing for joy, for you will judge the people. Again, let the people praise you, sabi sa verse 5. Verse 6, the earth has yielded its produce. And verse 7, God bless all the ends, that all the ends of the earth may fear Him. Kapatid, bakit ka mayroong church? Para ma-bless ang Panginoon sa pagmiministeryo mo. Everything na binigay sa iyo ng Panginoon. Kita mo sabi natin po kanina, akala natin yung mga bagay na hawak natin, they may seem unimportant. They may seem irrelevant sa ngayon. Ang dami nyo nang ginagawa, lalo itong mga kasama ko, ang dami ng pinuhunan na dugot pawis sa mga to, pati pera. Pero pag pumutok tong mga to, grabe. Kaya po nasama ako, huwag niyo sasabihin. Ayan. Dahil hindi masama, dahil may nakikita tayong biyaya na gagamitin ng mga taong ito, doon kayo sasama sa mga taong ito. And believe you po, pagka tayo ay yung mga bagay na binigay sa sino mag-aakala? Sa palagay niyo po, si Moses, nung kumuha ng tungkod, maisip ba niya na yung tungkod ay gagamitin ng Panginoon para hatiin ang dagat? Naisip ba ni Moses na yung tungkod na baka kung saan lang niya kinuha yun? Kinayas ng konti kung sa ating kontekst sa mga Pilipino, di ba? Naisip ba niya yun na magiging ahas at kakainin lahat ng ahas ng mga mahikero o magicians ng paraon? Yung bata na mayroon dalawang isda at 5 pirasong tinapay, 5 loaves ng tinapay. Naisip niya ba yon na makapagpakain yun ng 5,000
libo-libo mga ipapabilang ang mga bata, kapwa niya bata at mga babae, mga lalaki lang ang nabilang doon. Mga kapatid, I love that song, yung search nyo na lang po dahil hindi maganda ang boses ko. Pero yung ordinary people are you just people. Yan. You may seem ordinary. O yung ministry mo, Sister Annalyn, mga bata po natin dyan, you may seem ordinary. Sister Andre, yung minutin po, naano doon si share sa iba at ganyan din yung iba pa natin mga kapatid dito, Sister Shirley, ano po, may mga sa kabila ng masasabi ko na, Sister Shirley, sorry, but just to glorify the name of God, na sa kanyang kahirapan, walang trabaho yung asawa sa panong ito, sana meron na uli ngayon, nakakapagpakain sa mga bata. Maliit na bagay ngayon yan. But the reason why you are being blessed is to be a blessing. At maniwala kayo, nangyari kay Abraham, mangyayari sa atin lahat ng Panginoon. Kita ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya, sige lang po, ituloy lang natin yung mga bagay na ginagawa natin. Si Ma'am Risa, nung pasimulan niya ito, nung panahon ng pandemic, tingnan niyo, 5 taon na ang spiritual mentoring. Araw-araw to dati. Ako lang nag-suggest na gawing 3 times a week na lang muna. Ganon. Di po ba? But marami na pong pinagpala. Dito nga, may naging pastor na dito. Nakatulong. Hindi lang naman dahil sa platform na to, nakatulong sa platform na ito. Mga kapatid, the message is very clear. Una, we should recognize na lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Panginoon. All things na perfect. Ano po? James 1:17. Ano po? Every good things ay galing sa ating Panginoon. Siya lang ang nagbibigay nito sa atin. And the reason for that is for us to be a blessing to others. Kaya, purihin po ang Panginoon. What is God's kingdom purpose for giving me what He has? Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit niya ako binigyan ng ganito? Kaya, wala pong Kristiyanong sasarayinin ng biyaya. Kaya makikita niyo po, kaya magsanay na kayo, maliit pa, yung mga ginagawa ninyo, ay ituloy lang po natin. Maliit pa yung hawak ninyo, ituloy lang po natin. You can never tell kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa mga maliliit na bagay niya. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Sabi nung isang author, when blessings come down, praise and respect should go up. Yan. Makikita din natin na pagka yung pagpapala dumating sa atin, kailangan lagi nandun yung pasasalamat. Nandun yung natin ng tayo challenge tayo na sa'yo at pag di wala. Ang Panginoon ay kanya pong paborito, kumbaga, yung sa mga bagay na maliliit, sa mga bagay na ordinaryo, gagamitin niya yon para sa maka-accomplish sa malalaking bagay. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. And lahat po, mag-ingat po kayo lahat dyan. Nasa US, and nasa Israel, Hong Kong, yan. Magpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. Pinagpala niyo po ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. And we thank you, Father God, na ikaw ang patuloy na sasama sa amin. Salamat po for reminding us once again that there is a purpose why we are being blessed. At walang maliit na blessing basta galing sa iyo. The only thing that we should do is to recognize na ito'y buhat sa iyo at kaya mong gawa ng malalaking bagay
sa pamagitan ng mga pagpapalang ito. Thank you, Father.